Mahinahon siyang tiningnan ni Jocelyn at malamig na ngumiti dito. Pero Carter, napagdesisyonan ko na makipaghiwalay na ako sa'yo, sabi niya rito. Kung wala akong consent at pirma sa divorce paper ay hindi yun makakabisa, Jocelyn. Tandaan mo yun. Malamig din ang sagot ni Carter sa kanya. Kung ganon, hihintayin ko na lang na pumayag ka. Jocelyn, uulitin ko sa'yo ang sinabi ko. Hindi ako pumapayag na makipaghiwalay sa'yo. Mahirap bang intindihin yun? Inis na sambit ni Carter at halos salubong ng kilay. Ngumiti naman si Jocelyn. Carter, alam kong magbabago rin ang isip mo at papayag ka rin pagdating ng araw at kapag nakapag-isip ka na, ay pwede ka na ulit pumunta sa akin para maayos yan. Hindi naman siguro laging ayaw mo, sabi niya rito. Hihintay na lang kita kahit anong oras, dagdag niya sabi rito. Anong ibig mo sabihin? Dito ka titira? Tanong nito sa kanya pagkatapos niya magsalita. Oo, tumango si Jocelyn na may pagsang-ayon. Mula ngayon ay dahil nga nagkapag-desisyon na ako makapaghiwalay sa'yo. Hindi naman maganda na magsama pa tayong dalawa. Jocelyn, pwede ba? Hindi pa tayo naghihiwalay dahil hindi ako pumayag. Baka nakakalimutan mo na. Kahit na maghiwalay man tayo, kung sakali sa tingin mo hayaan kitang matulog sa isang hotel? Pero sa palagay ko masarap magstay sa hotel. Sagot naman ni Jocelyn kaagad dito. Habang nagsasalita ay maingat siyang naglakad palapit sa bintana at binuksan ng mga kortina at tumanaw sa labas. Ang ganda ng tanawin mula dito pagkatapos napakatahimik ng buong silid at napakalambot ng kama. Paniguradong makakatulog ako dito ng maayos. Bakit hindi ka ba masaya sa bahay? Sa kamang hinihigaan mo doon? Masaya naman pero napatigil siya sa kanyang pagsasalita. Napakarami niyang gustong sabihin sa kanyang puso ngunit pinili na lamang niyang hindi sabihin. Napataas ang ulo niya at nilingon ito. Tumitig siya sa mga mata nito. Mula ngayon ay ito nang magiging bahay ko. Carter, simula ngayon maghiwalay na tayo ng bahay at doon pa lang ay magiging masaya na tayong pareho. Habang pinapakinggan naman ni Carter ang mga salita ni Jocelyn, ay halos hindi siya makapaniwalang si Jocelyn na nagsasalita. Napakalupit nito at parang walang puso. Habang nakatitig si Jocelyn sa mga mata ni Carter, ay bigla siyang napaisip. Noong araw ito ang araw na kinatatakutan niya sa kanyang buhay. Natatakot siya na isang araw magigising na lamang ito bigla at sabihin ito sa kanya ang tungkol sa paghihiwalay nila. Takot na takot siya dati na maging estranghero na lang sila sa isa't isa at hindi na muling magkrus sa mga landas nila. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang nagbagong ihip ng hangin. Tulad ng mga sandaling iyon, ang akala niya noon ay si Carter ang mamimilit sa kanya na makipaghiwalay ngunit hindi niya akalain na sa huli ay siya pala. Akala niya dati, kapag nangyari yun ay guguho ng mundo niya pero hindi naman pala. Jocelyn, hindi pa tayo hiwalay. Galit na tinitigan na rin siya ni Carter. Pero malapit na, hindi ba? Huwag ka nang umasa, matatag na sagot ni Carter sa kanya. At pagkatapos lamang nitong sabihin ng mga salitang yon, ay bigla na lamang lumapit sa kanya ito at nalalaki ang mga mata niya. Nang bigla na lamang siya nitong buhatin. Galit na galit si Jocelyn at gulat na gulat. Hoy Carter, ano bang ginagawa mo? Ibaba mo ko. Iuwi ka. Simpleng sagot nito sa kanya at pagkatapos dali-daling binuksan ang pinto at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Palabas ng hotel. Carter, bitawan mo ko. Hindi na ako uuwi pa. Sigaw niya rito at pilit na kumawala dito, ngunit sadyang malakas ito. At walang silbi ang panlalaban niya rito. Kahit na anong sabihin mo, sabi nito sa kanya at pagkatapos hindi na siya nito pinansin. Sa huli siya'y napilitang isakay nito sa kotse at mabilis na inilak ang lahat ng pinto. Kaya kahit na anong pilit niyang bukas sa kotse, hindi niya na yun mabuksan. At talagang nakakulong siya sa loob. Ilang sandali pa nga'y nasa daan na sila pauwi at pagdating nila sa bahay ay naisip niya na yun. Ang pagkakataon niya para umalis ngunit nagkamali siya. Sa sandaling makababa siya ng kotse kaagad naman siyang binuhat ni Carter papasok sa loob. Carter, bitawan mo ko. Baliw ka na ba ha? Sigaw niya rito ngunit hindi lang siya nito pinansin. Alam mo ba na ginagawa mo ito'y kidnapping ha? Pwedeng-pwede kitang idemanda. Galit na sigaw niya ulit dito. Samantali tahimik lang naman si Carter habang naglalakad at hindi sumagot. Diniretso nito sa kanilang kwarto at mabilis ni binagsak ito sa kanilang kama. Pagkahiga niya sa malaking kama, ay agad na gustong bumangon ni Jocelyn ngunit mabilis din na sumampa si Carter sa kama
at nilagay nito magkabilang braso sa magkabilang gilid ni Jocelyn at diniin siya sa kama. Kasabay nito ay ang mainit nitong hininga ay tumama sa kanyang mukha at bakas ang galit sa mga mata nito. Jocelyn, hindi ako pumayag sa pakipaghiwalay na sinasabi mo. Ikaw ang asawa ko at kailangan mong tumira sa ating bahay. Sabi nito sa kanya at pinagdiinan talaga nitong salitang ating bahay. Alam niya na galit ito, pero ano man kung galit ito. Hindi pa itong gusto niya. Ang maghiwalay sila. Sinabi ko na sa'yo, gusto ko nang makipaghiwalay. Muling sabi ni Jocelyn habang nakatitig sa mga mata nito. Nagbingi-bingihan na lang si Carter at tila walang narinig. Dumiretso siya sa cabinet at nanguha ng ilang pirasong damit at pagkatapos nilingon siya. Alam kong ayaw mo ko makita nitong nakalipas na 2 araw, kaya matutulog ako sa kabilang silid para maging kalmado ka dito kapag mag-isa mo. Sabi nito sa kanya. Anong ibig mo sabihin, maging kalmado saan? Naguguluhan tanong naman niya dito kaagad na nakataas ang kilay at hindi alam ko anong ibig sabihin nito. Hanggang sa kumalmak at mawala sa isip mong tungkol sa pakikipaghiwalay sa akin. Agad naman itong sagot sa kanya. Biglang napangisi si Jocelyn at nagtanong dito. Paano kung hindi ako isuko ang ideyang ito? Carter, anong gagawin mo? Ikukulong mo ba ako dito habang buhay? Tanong niya rito. Ngunit wala siyang nakuhang sagot mula kay Carter. Hindi siya nito sinagot at kahit ni isang salita man lang ay walang lumabas mula sa bibig nito. Ilang sandali pa'y nagmatsa palabas ng silid habang hawak-hawak nito mga damit. Samantalang walang nakakaalam kung gaano binilisan ni Carter ang kanyang mga hakbang upang tuluyan na nga siyang makalabas doon dahil natatakot siya. Natatakot siya na baka kung pakikinggan pa niya mga sasabihin nito. At napatitig pa siya sa mga mata nito'y baka hindi niya ito matiis na tanggihan. Baka pumayag siya nang wala sa oras. So pinapakiusap nito sa kanya at yun ang iniiwasan niya. Dire-diretso siya sa kabilang silid at pagkatapos niyang maligo ay kaagad siyang nahiga sa kama. Sa katunayan ay nanatili siyang gising hanggang mag-umaga. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magsindi ng kanyang sigarilyo habang nag-iisip tungkol sa paghihiwalay na ipinipilit ni Jocelyn. Napaisip siya na kapag nangyari yun ay magiging stranghero na sila sa isa't isa. Sa katunayan na yun naman talaga ang gusto niya noon. Pero ngayon ito na mismo nakikipaghiwalay sa kanya ay doon niya na lamang hindi pala siya magiging masaya kapag naghiwalay sila. Wala man lang ni katiting na kasiyahan siyang nararamdaman ng mga oras na yon kung hindi pawang kalungkutan. Binalot ng kalungkutan ng puso niya. Naramdaman niya na ang kanyang buong dibdib ay hindi komportable habang iniisip ang mga bagay na yun at sa tuwing babanggitin ni Jocelyn. Ang pakikipaghiwalay ay sumasakit ang puso niya kapag pinapakinggan niya ito. Noong nakipaghiwalay sa kanya si Roxanne at nagpunta ng ibang bansa, hindi naman siya ganong kalungkot at hindi ganon kasakit ang puso niya. Pero basta naisip niyang maghihiwalay sila ni Jocelyn at mamumuhay na kanya-kanya at magiging estranghero na lamang sa isa't isa ang magpakasal ito sa iba at umibig sa iba at tatabi sa ibang lalaki. Magkakaanak kapag iniisip niyang mga bagay na yon ay parang pinupunit ang puso niya. Walang ibang pwedeng magmay-ari kay Jocelyn kung hindi siya lang. Siya lang, hindi siya papayag na mapunta ito sa iba kahit na ano pang mangyari. Yun ang tinatak niya sa isip niya ng gabing iyon. Ang isipin nga lang na mapunta ito sa iba'y parang hindi na niya kaya. Paano pa kaya kung talagang makita nito ng dalawa niyang mga mata? Napatayo siyang muli sa kama at naglakad patungo sa veranda ng silid. Maliwanag ang buwan at napakaganda nito kung saan ay nagsilbing tanglaw niya sa napakadilim na gabi. Habang nakatingala siya sa buwan ay napasabi niyang napakaganda ng gabi. Pero kahit anong ganda nito, ay halos hindi ito ma-appreciate ng puso niya dahil malungkot ito. Napabuntong hininga siya at pagkatapos ay napagpasyahang silipin si Jocelyn sa silid nito. Nang pumasok si Carter sa silid ay nakita niyang tulog na si Jocelyn. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito at pagkatapos maingat na umupo sa tabi nito. Napatitig siya sa maliit nitong mukha. Dati may konting laman yon, ngunit ngayon napakapayat na nito na halos wala na siyang kalaman-laman. Bagamat nakapikit ang mga mata nito ay mukhang hindi ito nakatulog ng payapa at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na magkasalubong at tila may natira pang luha sa kanyang pilikmata. Umiyak ba ito bago matulog? Hindi napigilan ng sariling haplusin ang mukha nito tahimik na nakapatong sa kanyang isip. Bakit ka umiiyak? Dahil ba hindi ako pumayag na maghiwalay tayo? Yun ba talaga ang gusto mo?
Sunod-sunod na tanong niya sa kanyang isip, hinaplos ng kanyang mga kamay ang pisngi nito nang napakabanayad na animoy isang nakakadulo kaya mga daliring pisngi nito at napakahinay ng galaw. Na tila hinahaplos niyang isang napakahalagang bagay kaya punong-puno siya ng pag-iingat. Jocelyn, pasensya ka na. Napakawalang kwenta kong tao. Pero alam mo ba, ayoko maghiwalay tayo. Ayoko. Sabi niya rito, hanggat iniisip niya ang mga darating na araw na wala ito sa tabi niya ay halos hindi na siya makahinga pa. Noon hindi niya akalain na magiging napakahalaga nito sa buhay niya. Akala niya magiging walang pagkakaiba kung naroon man ito o wala. Ngunit ngayon dumalang sa isip niya na hindi niya na ito muling makikita sa silid na yon. Hindi na niya ito muling makikita pa sa araw-araw. Hindi na niya ito makakasama pa sa bawat araw. Na darating ay tila ba pinipiga ang puso niya. Kapag wala ito sa buhay ni Carter ay alam niyang may kulang pero hindi niya alam kung bakit. Ang tanging alam niya lang ay ayaw niya makipaghiwalay dito. Ayaw niyang mawala ito sa buhay niya. Asawa ko. Pasensya na hindi kita naprotektahan. Hinawakan ni Carter ang kamay ni Jocelyn. Lumipat si Carter sa sahig at pagkatapos na natiling nakaupo lang siya dito at pinanood si Jocelyn na matulog habang hawak niya ang kamay nito. Nang magising si Jocelyn ay ang simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya dahil sa nakabukas na bintana. Dahan-dahan tong umihip sa kortina at tuluyan na ngang pumasok sa loob ng silid niya. Napakaganda at napakapresko naman ng umaga niya. Ilang sandali pa'y narinig niyang mahinang katok sa pinto. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang maid na may dalang almusal na nakalagay sa isang tray. Napakaraming nakalagay doon at lahat ay masasarap. Napakabango din, gayunpaman tinapunan lamang to ni Jocelyn ng tingin at pagkatapos ay saka nagsalita. Hindi ako gutom ngayon. Mamayang tanghali na lang ako kakain. Sabi niya rito kung saan ay kagad naman tong nilabas ang pagkain dala nito. Nang sumapit naman ang tanghalian ay pinaghanda siyang muli ng pagkain ng mga ito. Nang ipasok ng mga ito yon sa kanilang silid ay tahimik tong tinanggap ni Jocelyn. Salamat, sabi niya sa naghatid ng pagkain at pagkatapos ay mabilis na yumukod sa kanya at umalis na rin pagkatapos. Sa katunayan, wala talaga siyang kagana-gana sa lahat. Idagdag pa na pagkagising niya kani-kaninang umaga ay nalaman niya na nakakulong pala siya sa bahay na yon dahil napakaraming bodyguards ang tinigala ni Carter na magbantay sa kanya. Nakapalibot ang mga ito sa bahay nila at hindi lamang yon dahil maging ang mga kasambahay ay binilinan din ito. Nabantayan siya. Dahil sa inis niya, kaganyan tinawagan si Carter upang kumprontahin. Hindi lang isang beses niya itong tinawagan kung hindi mga nasasampu ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Alam na niya kaagad na sinadya nitong hindi yan sagutin. Nang mag-alas 5 ng hapon, dumungaw siya sa kanyang bintana at bigla niya nakitang papalubog na ang araw. Kumalat ng isang malaking ulap sa kalangitan at parang nag-aapoy na pula, orange, red. Napakaganda ng kulay. Ang ganda, hindi maiwasan ni Jocelyn na bulalas. Ilang sandali pa nga'y umupo siya doon at tumanaw lamang doon. Hindi niya maalala kung gaano siya katagal na umupo doon hanggang sa unti-unti nang dumidilim ang kalangitan. Pero nanatili pa rin si Jocelyn sa kanyang kinatatayuan at nakatanaw pa rin sa kalangitan. Dumating ang gabi at unti-unti nang lumalamig ang simoy ng hangin. Ang damit ni Jocelyn ay tinangay ng hangin at naramdaman niya na rin. Ang kanyang mga maliliit na paa ay malamig na malamig na. Bigla tuloy siyang napayakap sa kanyang sarili nang wala sa oras at pilit na pinapainit ang kanyang sarili. Pero parang wala yung epekto at giniginaw pa rin siya. Sa totoo lang, hindi lang naman ang katawan niyang giniginaw kundi maging ang puso niya na kahit ilang patong pa ng damit. Ang isuot niya alam niya na wala pa rin yung magiging silbi. Nasa ganun pa rin siyang ayos nang marinig niya na may kumatok sa labas ng pinto. Alam na agad ni Jocelyn kung ano yon. Kasambahay yon at dinalhan siya nito ng pagkain. Ilagay mo na lang dyan sa tabi ng pinto at ako nang bahalang kumuha mamaya. Nabilis niyang sabi dito. Wala naman siyang narinig na sagot mula sa labas pero alam niya na masunuring nilapag ng mga kasambahay ang pagkain sa tabi ng pinto. Ilang sandali pang lalong lumakas ang hangin sa labas ng bintana. Kaya ang temperatura ay mas naging mas malamig pa. Hindi nagtagal bigla na lamang naramdaman niya na may patak na nahulog sa kanyang muka. Ang akala pa nga niya nang unay umiiyak siya. Mabilis siyang napahawak sa kanyang mga mata at doon niya napagtantong hindi siya umiiyak o hindi umuulan. Miss na niyang mga baby niya. Marahang ilagay niya ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng tiyan niya.
Parang nararamdaman pa niya ang bawat galaw ng mga ito. At naririnig ang tibok ng puso ng mga ito tulad ng dati. Pero bakit wala ng mga ito doon? Mga anak, I'm sorry. Bigla siyang napaupo sa bintana at pagkatapos binaon ng kanyang mukha sa kanyang tuhod habang nagiinit ang mga sulok ng kanyang mga mata. Sorry mga anak, napakasama ng mami niyo. Hindi ko malang kayo naprotektahan. Tumulo bigla ang kanyang mga luha. Sa kabilang buhay, kapag pwede kayong mamili na magiging ina niyo, ay ang piliin niyo yung magpoprotektahan kayo ng maayos ha? Bulong niya habang patuloy sa pagtulong kanyang mga luha sa kanyang tuhod. Samantala, biglang naisipan ng kasambahay na muling umakyat sa silid ni Jocelyn upang kuhanin ang pinagkainan nito para mahugasan. Total naman ni halos isang oras nang nakalipas pagkatapos niyang maihatid ito sa silid. Kaya lamang na makaakyat siya doon napansin niya nang iniwan niyang tray ng pagkain kanina ay naroon pa rin sa labas ng pinto at hindi pa rin ginagalaw ng dalaga. Mabilis siyang tumayo sa tapat ng pinto at kumatok. Ma'am Jocelyn! Tawag niya rito ngunit walang sumasagot. Inulit niya pa ng ilang beses ulit ang ginawa niyang pagkatok. Ngunit wala talagang sumasagot mula sa loob. Napakatahimik sa loob ng silid. Dahil sa hindi niya sumasagot si Jocelyn, biglang natakot ang kasambahay kaya paulit-ulit niya pa rin tong tinawag ngunit wala pa rin talagang sumasagot. Ma'am Jocelyn, nandyan po ba kayo sa loob? Naririnig niyo po ba ako? Huwag niyo naman po akong takutin. Sabi nito ngunit wala pa rin. Samantali naririnig ni Jocelyn ang mga tawag ng kasambahay sa kanya, ngunit ayaw niya sumagot dito. Pakaramdam niya kasi pagod na pagod siya, pagod na pagod. Kaya maging ang sumagot sa tawag nito'y parang walang-wala siyang lakas. Halos ayaw ding gumalaw ng kanyang ulo para lumingon sa pinto. Matapos sumigaw na kasambahay ng ilang minuto at nanatili pa ring tahimik sa loob. At walang kahit na anumang tunog ay kaagad nang tumakbo ito pababa para tawagin si Carter. Sir, mukhang may nangyari pong masama kay Ma'am Jocelyn. Nag-histerya ang sabi nito. Ano? Agad na napatayo si Carter mula sa kanyang kinaupuan. At pagkatapos napatitig dito. Sigurado ka ba? Muling tanong ni Carter dito matapos marinig ni Carter yon. Ay dali-dali siyang umakyat sa itaas at hindi na nagaksaya pa ng oras. Napakabilis ng tibok ng puso niya ng mga oras na yon. Sumunod naman sa kanyang kasambahay tinihingal na nagpaliwanag. Nagdala po ako ng pagkain sa dalaga para sa kanyang hapunan at hiniling niya sa akin na iwan to sa labas ng pinto. Hindi ko naman po inisip na may mangyayari dahil sa takot ko rin na baka may istorbo ko po siya kaya iniwan ko pong pagkain dito sa labas ng pinto. Katulad ng sinabi niya. Pero nang kukunin ko na sana ang pinagkainan niya, doon ko na lamang nasa labas pa rin ng mga pagkain. Ibig sabihin, hindi pa siya lumalabas simula nang ihatid ko ito sa kanya. Isang oras nang nakakalipas, sir. Takot na sabi nito sa kanya. Agad na napalingon si Carter sa bodyguard na nakasunod din sa kanila at pagalit na sumigaw dito. Ano pang ginagawa mo? Buksan mong pinto. Galit na utos nito sa bodyguard. Ilang pagbalya ng pintong ginawa ng mga to at tuluyan na ngang nabuksan ng pinto. Pagkabukas ng pinto'y kinakabahang pumasok si Carter sa loob ng silid. Ang bumungad sa kanyang paningin ay ang mga pagkaing nakatambak doon na wala man lang kabawas-bawas. Kahit na kaunti man lang. Sobrang nabalisa si Jocelyn at tinanap nila si Jocelyn sa loob ng silid ngunit hindi nila ito nakita. Ilan na rin silang nagtulungan para hanapin ito ngunit wala ito doon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa at kaagad na tinawagan ang cellphone ni Jocelyn ngunit nakita niya ito kaagad sa ilalim ng unan sa kama. Nang mga oras na yon ay takot siya at natabunan ng malamig na pawis ang noon niya. Sigurado ba kayong hindi siya lumabas? Malalim na tinignan ni Carter ang bodyguard na katabi niya. Nanginginig naman na sumagot ang bodyguard. Mr. De La Rosa, hindi po siya lumabas at napaka-imposibleng makalabas ang dalaga. Dahil nandito lang naman ako sa pinto, nagbabantay. Sagot nito sa kanya. Tawagin mo lahat ng kasama mo para hanapin siya. Kailangan niyo siyang mahanap ngayon din. Malamig na utos ni Carter dito, ngunit pagkatapos lamang niya magsalita, na bigla na lamang umihip ang napakalakas na hangin at tinangay ang mga makakapal na kortina sa silid. At doon niya nakitang isang napakapamilyar na figura na nakaupo sa bintana. Nakasampay ito mismo sa bintana, papalabas ng bodyguard nang muli niya itong nilingon at pinigilan. Hindi na kailangan, lumabas ka na't isara mong pinto. Sabi na lamang niya dito. Ano bang ginagawa mo dyan? Tanong ni Carter, kaagad kay Jocelyn at halos hindi siya makahinga. So sobrang kaba niya kanina.
Dahan-dahan siya naglakad patungo dito at ibaba ito doon. Dahil sa nakikitang kalungkutan ni Jocelyn, pumayag na kaya si Carter sa pakipaghiwalay ng asawa? Magawa pa kayang sumaya ni Jocelyn, gayong na puno ng puso niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.